Inusisa ng husto sa pagdinig sa Senado kahapon ang dumaraming bilang ng umano'y extrajudicial killings at ang ginagawang investigasyon ng pulisya tungkol dito. Tiniyak naman ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na muli siyang dadalo sa isa pang pagdinig sa Senado sa Lunes. Balitang hatid ni Jam Sisante. Sa mismong record ng pulisya, 655 ang namatay mula sa mga drug operations na isinagawa mula July 1 hanggang August 18. Pero ang natagpo ang patay mula July 1 hanggang August 15 na hindi malinaw kung sino ang salarin pero idinadawit sa droga, nasa 899 na. Ang madugong kampanyang kontra-drogang ito ng gobyerno ang isa sa mga paksa ng pagdinig ng Senado ngayong araw. All of these cases, ma'am, are classified as under investigation. For NCRPO, we have 22 cases cleared already, meaning cases have been filed in court. Suportado raw ng mga senador ang kampanya ng gobyerno kontra droga. Pero nababahala daw sila sa bilang ng mga napapaslang, lalo na sa mga kaso kung saan hindi malinaw kung sino ang pumatay. But ang worrisome, while 612 ang napatay sa police operations, as of August 3, yung napatay naman ng vigilantes, 681. Hindi man natin masabi pa hanggat hindi natin fully investigated yung kaso kung yan ay kagagawan ng vigilante or ng sindikato. Ang mas ikinakatakot pa raw ni Senador Grace Poe yung mga balitang sumuko na pero namatay pa rin. Katulad ng mag-amang Bertis na namatay sa loob ng police station sa Pasay City. Nagkakaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan at nakakatakot yun kasi pag nakakita kami ng pulis, sumuko kami, ay baka patayin kami. Samantalang, ang isang mayor na Espinosa, nakakitaan ng drugs sa kanyang bahay, ngayon balik trabaho na. Those two involved policemen were already under investigation and now they're facing charges at the Commission on Human Rights. Nagharap na rin sina Senador Laila De Lima at si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Tama ho ba yung approach na yan o yung strategy na yan, yung violent, the so-called violent war against drugs? Kumuha po kayo ng comprehensive report para makita naman po ng ating mga kababayan na marami naman po mga ginawa. Yang mga ahensya na yan, in terms of investigations, in terms of filing cases. Hindi po ako humingi dahil that is beyond my concern already. Tapos na po yun. Ang inaharap ko ngayon, ng present problema na kinakarap ko, napakalaki yung problema po inaharap mo ngayon. Bakit pa ako magdidig ng previous records na ang dami kong problema, hindi nga ako makatulog, Your Honor. Ilang beses pinagtanggol ni General Bato na dapat pulis ang hepe ng Internal Affairs Service ng PNP. Pero bandang huli, sumang-ayon din siya sa mga senador na dapat sibilyan na nakaupo rito base na rin sa nakasaad sa batas. Jam Sisante, GMA News.